Isang paalaala, ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Earl, ang inyo pong Camp Master. At ito, ang Philippine Campfire Stories. Welcome to episode 312. At tonight, ilang mga kwento na naman ang ating matutunghayan mula sa ating mga tagapakinig. Pero bago tayo pumunta doon, gusto ko muna kayong anyayahan na makinig sa ating YouTube channel. You can look for Philippine Campfire Stories and hit subscribe. At kahit cliche man pakinggan, ay pakiclick na po yung notification bell kasi yun talaga yung magsasabi kung may bago kaming episodes. Sa mga nakikinig sa YouTube channel, please comment on where you are listening from para naman mabati namin kayo sa mga susunod nating mga episodes. Speaking of episodes, shout out sa napakapogi kong podcast manager na si Gab and sa aking napakagandang podcast manager na si Aid. Sila talaga yung mga cuties na nagpapaganda ng show natin. Pero kung curious kayo kung maganda at pogi talaga, tignan niyo yung IG post ko early this year when I was in Manila. Nandun sila. Hi sa inyo, Gab, and sa iyo, Aid. Maraming salamat sa inyo. The first story for tonight is coming from Elle, and it's a story about Elle's favorite teacher from Beyond the Grave. Pakinggan natin ang entry ni Elle. Good day, Camp Master. You can call me Elle. I'm from Laguna. I have a story I'd like to share. Something that recently happened in our school. It's a story that gave us chills because it's not something you could easily explain. There was this professor in our college who passed away last August. She was 80 years old. Let's just call her Ma'am Nila. Ma'am Nila was one of those teachers who never stopped teaching despite her age because she loved what she did. She was passionate, gentle, soft-spoken, always smiling. And she had this habit of giving small tokens to her students. Sometimes a piece of candy, sometimes a handwritten note. I once received a candy from her, and for some reason, I still keep it with me until today. Maybe because random kindness like that, it stays with you. Yeah. She would often tell us how much she loved her students. I love you, class, she'd say before dismissing us. Even other professors spoke about her fondly. How kind she was, how dedicated, how deeply she loved the dalubhasaan. And maybe that's why she came back. Because last October 27, something strange happened. The monitor in our school, the one that records when professors clock in and out, showed an entry. Someone had clocked out. And that someone was Ma'am Nila. At first, no one noticed. It looked like an ordinary day. Until one of the staff checked the logs again and realized patay na si Ma'am Nila. Our school uses a biometric system, fingerprint and facial recognition. So, tell me, Camp Master, how could that have happened? How? No one can fake her fingerprints. No one can fake her face. Maybe, just maybe, the boundary between the living and the dead grew thin that day. And she came back. For a brief moment. Clock out one last time, as if she was saying goodbye to the place she loved the most, the dalubhasaan. Or maybe she never really left. Maybe she still walks the halls, still checks attendance, still clocks in and clocks out, even beyond this life. I don't know how to explain it, but I know what we saw. And that candy she gave me, I still keep it.
as a reminder that some goodbyes echo even beyond death. Thank you for reading my story, Camp Master. More power to you and to your podcast. Have a great day, every day. Hi, Elle. Thank you for sharing this story. Napakalawak ng spectrum ng horror, no? Like this one. If you think about it with another's POV, isipin mo nakakatakot, may nagmumultong teacher. Something like that. But since we're looking from the eyes of Elle, who was so fond of Ma'am Nila, the story was told with a hint of sadness and longingness, not fear. Pero naman kung 80 na si Ma'am Nila tapos patay na, pinaglalagin niyo pa ba yun? Ano ba naman yan, DepEd? Iyayos niyo yan. Sino ba kasing humawak ng DepEd? Pati mga multo pinagtatrabaho. Alright, we have other stories, but we're gonna pause for an ad break. That and more coming up next. And we're back in San Telmo Society ng Philippine Camper Stories. Alright, we're going to read multiple entries from one of our recent San Telmo Society sender na si Derry na nag-send ng story last episode 310, yung NT trip. Yan. Sabi niya sa email niya, done na akong mapakinggan lahat ng episodes niyo. Currently typing this sa office cause I'm so sleepy. Mag-send pa po ako ng stories pag inaantok ulit ako. I love you so much, CM. Kung pwede lang talaga everyday may bago kang episodes, pero we know naman na di talaga carry. Pahinga and relax din po, CM. Huwag puro trabaho. I wish you all the best and to your podcast po. Oh my God, that's so cute. Pakinggan natin ang kwento ni Derry. Hi CM, Derry again. Magkukwento ulit ng creepy story sa bahay ng sister ko. So this happened before the pandemic. 3 months pa lang atang nakalipat yung ate kong panganay and yung family niya sa inuupahan nilang room. Sa second floor ng building yung room nila. Quick description lang po. Nahati ng curtain yung sleeping room nila at yung sala and kitchen. One night, I visited them. Doon na po ako nag-dinner. Ang bala ko po ay dun sana ako matutulog kaso may nangyaring hindi inaasahan. Hindi pa masyadong late nun. Nasa 10 p.m. pa lang. All the lights were off since sila ate were sleeping na. Bali yung pamangkin ko na lang po nadalaga yung kasama ko sa sala nila. Tanging phones lang yung pinanggagalingan ng liwanag sa sala. Me and my pamangkin we're busy scrolling social media through our phones. Yung pamangkin ko, nakahiga sa sofa and yung paanan niya, doon ako nakapwesto. Nakaupo. And my feet was resting sa ilalim ng folding table nila na kahoy. Yung itsura ng folding table is pa-X yung mga legs. Doon nakapatong yung feet ko. Nagulat ako kasi may dumaan na mabalahibo sa ilalim ng mga paa ko. So, nagtaka ako. Kasi wala namang pet sila ate and walang mga daga dun. Napatadyak ako sa gulat. Tumayo ako and turned on the light so I can check kung ano ang nasa ilalim ng table. Pagsilip ko, wala naman. Tinawanan pa nga ako ng pamangkin ko. Tinanong ako, anong pinagagagawa ko? Sabi ko, baka pwedeng on lang muna nating lights. Pina-off ng pamangkin ko yung lights kasi nagpapaantok na nga daw siya. So, I turned it off and pumesto ulit sa dating pwesto. And this was the creepy part. A few minutes later, may humaplos po na maliit na kamay sa legs ko. Hindi ako sumigaw. Tumayo ako and turned the lights back on and silip ulit sa ilalim but wala pa rin ako nakita. Naiinis na yung pamangkin ko sa akin. Sabi niya, ano bang ginagawa ko? Nagpaalam na lang ako na uuwi na ako. I turned off the lights and opened the door and ayun, umalis na ako.
Kinabukasan, bumalik ako doon and asked my sister kung may multo ba sa kanila. Kinalibutan siya. Pinakwento niya muna ako, saka siya nagsabi na may kwento din daw yung katabing room nila na may nakikita nga daw silang maliit na tao within the vicinity ng floor nila. Shock kami parehas ng sister ko. The next story is about my first job from way back in 2014. Yung room namin sa HR is maliit lang. We have 5 tables. 3 of our tables are facing our room door. Yung sa akin, nasa middle, facing the back. Bale, pag open ng door, likod ko agad ang bubungad sa'yo. Then yung last one is naka-vertical naman ang pwesto. Yung nakapatong ang printer and vacant siya since kaka-resign lang ng dating nakapwesto doon. One night, nung nag-OT ako, aga pa to, mga 7 pa lang, yung mga kasama ko ay lumabas for dinner bago mag-OT. Ako naman, nagpaiwan. So, ako lang yung tao sa room namin that time. I was busy doing my paperworks nang biglang narinig kong may nalaglag na something sa front table ng katabi kong table sa left side. Lumingon ako and nakita kong nalaglag nga yung mga ilang paper clips. Kalmado lang naman ako. Pinulot ko and binalik sa table. Then, after a minute, narinig ko na may nag-type sa keyboard ng table na yun. It took me a minute bago ako lumingon since medyo kinakabahan na ako. Maya-maya, lumingon ako and found nothing. But as soon as I faced my PC, I felt something sa printer, which is nasa right side ko. Dun sa may table na vacant. Tangina CM. I saw a lady sitting on the table next to the printer. She has long hair and she has this plain black dress. Maayos yung itsura niya, but she had no face. Blurry yung face niya. Sa takot ko, hindi ako nakasigaw. I was startled na napatayo na lang ako bigla and grabbed my bag and rushed to the door. Nakasalubong ko yung mga kawork ko and sinabing, "Oh, uwi ka na?" Sabi ko, "Opo." Sabi ng kawork ko, "Ay sige, namumutla ka na. Pahinga ka na muna." And then kinabukasan, kinuwento ko yun sa kawork ko and she asked me, "Babaeng nakaitim ba?" May kawork said na madalas niya daw makita yun. Pero hayaan na lang daw. Baka nag-hi lang daw sa akin since newbie ako. The next story is from my mom. Yung mama ko every Saturday nagpupunta siya sa bahay ng tita ko to clean their house and my lola's house. Yung house po pala ng tita ko and ng lola ko is magkadikit. Duplex pa yung tawag dun. Basta ganun. Parehas bungalow and difference lang is yung sa lola ko ay nasa harap ang door and may katabing glass window and may balkonahe facing the gate. While yung sa tita ko, ang front nila is 2 bintana and nasa left side ng house nila yung door nila. Okay, back to the story. One Saturday, done nang maglinis si mama, yung bahay ng lola ko. So, she got out na. She locked the doors and windows and then nagwalis na siya sa balkonahe. While mama was sweeping, someone called mama sa gate. Parang ahente ng Herbal Kineme yung nag-o-offer ng herbal teas and supplements. "Good afternoon po. May bago po kaming products. Baka interesado po kayo." Sabi ng ahente. "Ay, wala po yung kapatid ko. Wala yung may-ari ng bahay." Mama replied, "Ah, ganun po ba? Ikaw, Nay, maganda po ito sa health nyo. Baka gusto nyo." Sabi ng ahente. "Ay, okay na po ako. Nagme-maintenance po kasi ako." Sabi ng mama ko. Si Lola po." Sabi ng ahente, sabay tingin sa bintana at ngumiti. Nagtaka yung mama ko. "Wala nga po yung may-ari ng bahay." Ulit ni mama.
Yan po si Lola. Nakadungaw sa bintana. Sabi ng ahente. Kinilabutan daw ng malala si Mama, as in tumaas daw lahat ng balahibo niya sa buong katawan niya. Hala ate, huwag ka namang manakot. Ilang taon nang patay yung nanay ko. Wala nang nakatira dito. Nililinisan ko lang to kada Sabado. Takot na sabi ni Mama. Sa takot din ng ahente, ayun, kumaripas ng alis. At yung mama ko naman, dali-daling pumasok sa bahay ng tita ko. Pag uwi ng tita ko at ng mga pinsan ko galing gala, kinuwento agad ni Mama yung nangyari. At ayun, sabay-sabay silang kinilabutan. Ayun lang CM, till next boring office day po. Kwento ko ulit. Madami-dami pa akong bala. Thank you. Hello, Dairy. Maraming salamat sa kwento mo. Daming entry ni Dairy, no? Kung alam nyo lang, siguro ilang emails yung sinend niya sa akin. So, kinumpile ko lang siya sa isang episode and ginawang mahabang recording. Pero meron pa akong mga natira pang mga hindi nabasa. Nakakatawa yung mga kwento kasi iba-iba pero ang creepy pa din, no? Mga subtle paramdam and panakot pero okay lang, no? Lalo na yung black lady na walang mukha kahit wala naman siyang ginagawa. Nakakatakot ba din? Tsaka yung nagbebenta ng herbal kineme kasi may nakita siyang matanda sa bahay. Parang maganda yun, no? Pagka kunwari magbebenta ka, takot-takutin yun. Pag hindi bumili. Paano po kung sino po yung kasama niyo sa likod? Ganun. So, parang takutin natin. Salamat na nakapagkwento ka. Next time, record mo naman yung boses mo at isend mo sa email para marinig namin kung paano ka magkwento daily. Maraming salamat sa'yo. May message ako. Okay, so ayan. Balik tayo dun sa segment natin na tinatawag na, ano na nga segment niya? Camper Shoutouts. Alam nyo ba na sa YouTube natin, we have 1,800 subscribers. So, kung di ka pa nakaka-subscribe, ano pang ginagawa natin, no? So, subscribe na rin po tayo, no? And, hindi lang yun. Sa Philippine Camper Stories YouTube channel, meron kayong makikita mga, mga videos, video format ng ating mga, and meron tayong 190 videos. So, saan ka pa, diba? So, punta ka na dun para magkaroon ka naman ng diba, ng video format din. Doon sa isa sa mga, magbabasa tayo ng mga comments doon. Sabi ni Dana Madura 2035, I love the 90s preview. I missed the Santama Society podcast. Pampaginaw sa mainit na summer. Nakakamiss naman yung mainit na summer. Thank you so much, Dana Madura. Sobrang cool ng intro natin, no, ng Santama Society kasi para talagang tape, tapos may may vibe talaga siya na parang pang 80s, 90s. So, yun. Sabi naman ni Mind of Shinigami Paranormal. Ang dalas nitong si Mind of Shinigami Paranormal. Subscribe nga ako sa channel niya. Wala siyang sinabi. Emoji lang. Ng parang natatakot. Sabi ni JS Nogueras 9892, ang creepy ng shadow na para bang dinadala siya sa puno ng akasha. Truly, lapitan ng mga bad energy ang mga tinatawag ni Lord to serve him. Yan yung sa may ex-seminarian na episode na story ni JJ. Sabi ni John Emerson Tutong 4592, sabi niya, first, then in heart. Sabi naman ni Real 101 TV second. Ayan, ako na yung third. Para sa ayan, ex-seminarian stalker. And then doon naman sa to see is to believe, sabi ni Disbarrow Christian Joseph HD 6590, always present po. Ayan. And then punta tayo sa Spotify comment section. Sabi ni Vin Truve, episode 311, ex-seminarian stalker. Sabi niya, akala ko story about camping, hindi pala. Amps.
AMPS yung spelling. Ano ibig sabihin ng amps? Amputa, gano'n. Parang yun no? So, hindi po siya tungkol sa camping. At least for this story, meron po kami mga horror story tungkol sa camping, pero hindi po siya tungkol sa camping. Ayun, so anong gagawin ko? Hindi ko po kayang i-adjust yung 300 stories. Sabi ni Glenn Martinez, one of the best seminary series. Maybe soon, I'll share similar experiences in seminary retreat. So, yan, Glenn. Sige, mag-send ka na. Okay, yan. Rhea Ferrer, sabi ni Rhea. Oy, si Rhea. Si Ea to, no? Parang ganun. Bitin ang story ni Sir JJ, pero sobrang nakakatakot makaranas ng ganoon. And to think nangyari yon sa place you deem as supposedly spiritually safe. I can't wait for part 2. Ay, oo nga. Ayan, kung nakikinig si JJ sa episode natin sa nakaraan, episode 311. So yun, baka pwedeng ayan, send mo na yung part 2. Mikey Vidsco, sabi niya, o Valdez yata yun. Valdezco. Ayan. Sabi niya, see, I'm glad my new episodes. I just realized I've been listening to your podcast for years now, and your podcast has been my staple. Every RTO? Ano yun? Return to office? Para hindi ako antukin. Although, natatakot tuloy ako mag-CR. Yung format is still the best for me. Saktong nakakatakot, saktong soothing. Sana you give us more of your original horror stories ulit. Oh my God! I'm sure you have a lot of horror story ideas in your head, especially with the endless stories shared here. Oh my God. Thank you. Hindi ko alam. Medyo, meron akong tinatawag na parang creative rot. So, hindi ako makagawa ng mga originals lately. It's been going on for like the past year and a half because I've been going through something personally. So yun, hindi ako makagawa, pasensya na, pero gusto ko. At salamat at nabanggit mo yun kasi it keeps me going. Kahit na yung ginagawa ko is yung San Telmo Society lang, yung nagbabasa lang ako ng mga episodes, pero still nakaka-practice pala ng konting creativity. Hindi lang the way that I wanted it. Nakakamiss kasi sa idea, sa isip ko, parang meron na rin ako mga ibang ideas like yung putang ina zombie. Yun. Na bigyan ko na siya sa utak ko, meron na siyang kasunod, like how they survived after the zombie epidemic, ganyan. Nag-introduce ng ibang characters, pero wala hindi ko masula. ang hirap talaga. Sana next time, sana maintain nyo rin. Okay, sabi niya, another great episode as ever, CM, but JJ's story reminds me of our psychiatric duty in Davao. We also stayed at a retreat house, and sa room namin, nagising ako ng 3 a.m. and heard someone whisper my name. Aninong dumadaan sa bintana. Sometimes sa laundry area, may dumadaang anino sumisigaw o nagtatapon sa bubong. Ang dami ko pong new creepy encounters sa Davao just this year bago umuwi sa amin. Sana makapagkwento ako ulit. Ano pang hinihintay mo, Kay? Isulat mo na yan. Ito na ang sign ng universe, diba? Desiree Jasmine Desvelo Ramos, sabi niya, this is a challenge for you, CM. Daghang salamat sa kaunay na pag-shoutout sa MOA. Ug sa pag-post. Ug, oh my God! Mga bagong episode na ginahulat na mo. Bisan usahay dugay. Salamat, CM. Love always. I'm sorry I murdered that. Cher Solano, sabi niya, Campmaster, sa sobrang soothing ng boses mo, nakakatulog ako. I had to listen again. Ayoko pong isettle ano man yung issues ng entity. Hindi ko nga ma-resolve ang sarili kong issues. Happy Easter. Ito yung sagot niya dun sa sa tanong ko sa ex-seminarian stalker, kung ganun ba ay makikipag-usap ka ba. So ako din, tama ka naman, share, diba? Bakit nga ba ako makikipag-usap pa sa ang dami kong problema, makikisaw-saw pa siya, diba? Sabi ni Rose Villazur 1293, that's also my problem. Nakikinig ako ng horror stories to stay awake while working, pero napipikit ang mata ko
dahil sa boses. Sana ma-share agad yung next story. Ayun. Well, I'll take that as a compliment. Royette Suwarnaba. Wow, ngayon lang ulit ako napadpad sa podcast mo, Camp Master. At may pa-video episode na. Yan. Nag-comment siya sa episode 305, sa episode namin ni Sir Nick ng Iceberg. Yun. Minsan lang po yun. Hindi po talaga ako pala video. Hindi naman po ako artist. Ayun. Mavi says. Ayan. Haha, nakaabot na ako dito. Anyway, as someone na sensitive sa hindi nakikita, sobra akong lapitin. Madalas na iuwi ko sa bahay kaya pinapagalitan ako nila papa. Either nasa malapit ako sa kanila, nakadikit, nakakapit, or nakapasan mismo. Uy, grabe to. Parang gusto ko marinig yung kwento na to. Episode comment to sa episode 278, Philippine Campfire Stories X Paranormal Podcast. Uy, ang tagal na nung episode na yan. Chance says, babalik at babalik pa din kay CM kahit gaano katagal. Your voice hits different talaga. Ayun, parang nabasa ko na rin yun. Pero, maraming salamat sa pagsulat mo sa amin. So, thank you so much. At, yun na po ang ating camper shoutouts. Kung kayo ay may mga gusto ring shoutout, all you gotta do is leave a comment via the Spotify app in one of our episodes at ang mga mapipiling comments will be featured here. Samahan nyo na rin sa YouTube channel natin. So, pinapalakas kasi natin yung YouTube, baka sakaling kumita tayo. The more detailed, the more creative the comment, the better. Just remember to be kind whenever you share your thoughts dahil ang podcast na ito ay mananatiling safe space for everyone. See you sa next shoutout. At dito na po nagtatapos ang ating kwento for our campers na feeling mo ay good job ang ating podcast sa pagsama sa'yo. Ang dami yung nagsabi na sinasama niyo ako sa work. Ayan, baka naman isama niyo din ako sa sweldo niyo. Padala naman kayo ng GCash dyan or PayPal, yun. Or yun, may BPI din po ako. So, all you gotta do is just go to our episode show notes. Ayan, kung nasa YouTube or nasa Spotify, click nyo lang yung show notes natin. Pakikita nyo doon yung details kung paano pwede magpadala sa PayPal para sa mga people abroad, GCash para sa mga people locally sa Philippines. Ayun. So, huwag kayo mahiya. Padala nyo na ako ng pera. Huwag kayo mahiya. Okay lang yan. Magpadala kayo ng pera sa boses sa podcast. Ayun. Kung wala naman, okay lang din yun. Pero kung meron, okay lang din. Punta kayo sa patreon.com/campfirestories.ph. May mga YouTube, may mga videos doon. And TikTok na din. Ayun, pwede kayo mag-check doon. Parang yun lang yung mga kailangan yung gawin para masuportahan ng podcast. You can also stay for the ads at the end of the show kasi those ads keep our show running here for free. At panghuli, syempre, kung may kwento ka na gusto mong basahin natin sa podcast, send mo lang yan sa campfirestories.ph@gmail.com. Babasahin natin yan sa mga susunod na San Telmo Society episodes. Muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. Magkita tayo sa susunod na kwento. Ako si Earl. At ito, ang San Telmo Society segment ng Philippine Campfire Stories.